Hello mga kaswang, bago natin simulan ang kwentong ito, hinay-hinay lang sa kape. Normal sa probinsya nila Glenn ang kumain ng kahit anong uri ng hayop na kahit minsan ay hindi na makatarungan sa kanila. At isa na siya doon. Medyo may kalayuan sa kabayasnan ang kanilang bayan. Kaya kung ano ang maipapanlaman ng tiyan ay kanilang kinakain. Isa na doon ay ang bayawak, ahas, aso, pusa, daga, at kung minsan ay mga ibon. Nakalakihanan niya ang ganong sistema, kaya kung siya ang tatanungin ay hindi siya naaawa sa mga ito, dahil siya mismo ay marunong na din magkatay. Lumalala na din ang kasakiman sa baryong iyon, dahil kahit ang alagang aso na mahal ng kanilang mga kapitbahay, ay nasisikmura nilang kainin at patayin. Kahit naman daw awayin sila ng kapitbahay at magwala ang mga ito, sila pa din ang panalo. Dahil hindi naman na maibabalik ang buhay ng aso. At kapag sila pa ang sinaktan ay sila pa ang magmumukhang inosente sa barangay. Marami ding pamilya ang taliwas sa paniniwalang iyon sa kanilang baryo. Madami ang nagnanais na karmahin ang mga gagaya nilang walang puso. Pagkaramdam nila ay sa kanila lamang umiikot ang mundo. Kaya wala silang pakialam kahit may natatapakan na silang tao. Isang malaking insulto kasi ang pagbaliwala sa mga nararamdaman ng iba. Ang mga hayop ay may mga buhay din at karamihan sa mga ito ay parte ng pamilya ng isang tahanan. Totoong mahirap ang buhay sa kanilang probinsya, pero kung tutuusin ay madaling dumiskarte dahil malapit lamang sila sa karagatan at kabundukan maging sa kapatagan. Nakapalibot lamang sa kanila ang makakapuno ng kanilang pangangailangan. Lingid sa kanilang kaalaman ay mayroong mangkukulam na may lahing aswang ang umuusok ng ilong sa galit sa mga kagaya nilang nagnanakaw at kumakain ng mga hayop na may nagmamay-ari. Bukod sa madami na ang lumalapit dito ay saksi din ang nilalang na iyon sa mga kilos nila dahil ilan sa mga alaga nitong pusa ay napunta na sa tiyan ng mga katulad nila Glenn. Mahaba ang pasyensya ng nilalang at matindi ang kanyang pagtitimpe. Kaya hanggat hindi pa siya sumasabog ay may oras pa ang mga taong iyon na itigil dahil mabagsik ang kapangyarihan ng nilalang na iyon. Si Elena ang babaeng kinakatakutan at iniiwasan ng kanilang baryo. Kapag dumaraan ito sa kalsada, ay nagsisigilitan ang mga tao para umiwas. Kakaiba ang bitbit nitong salamangka na parang nakakapagpasunod ito ng mga hayop. Si Elena kasi ay kilala bilang tagapulot ng mga abandonadong pusa sa daan. Parang isang palasyo na ng mga pusa ang kanyang tahanan dahil sa dami ng mga ito. Tuwing siya ay mamamalengke ay kasakasama niya ang ilang mga pusa na nakabuntot sa kanya, na parang may mga sariling utak dahil tila mga nakapila ito. Di ba ang mga pusa ay nakakataboy ng masamang elemento? Bakit parang nakasunod ba ang mga ito? Malas talaga ang mga pusa. Tignan nyo. At nakadikit sa nagbibigay ng kamalasan sa bayang ito. Mga katagang kadalasang naririnig ni Elena tuwing siya ay dadaan sa grupo ng mga matatandang walang ibang alam, kundi problemahin ang buhay ng isang tao. Hindi kasi nadadala ang mga ito. Dahil matagal na panahon na ang nakalipas, may kinulam si Elena na kilalang tsismosa. Tinahi niya ang bibig nito at naiwan lamang sa tahanan ng matagal na panahon. At dahil madaming may galit dito ay wala man lang nangamusta. Kaya noong isang beses nila itong masilipay, wala na itong buhay. At kitang-kita ang mga tahi sa bibig nito na nagsilbing babala sa iba na mga tsismosa din. Hindi na inulit iyon ni Elena dahil hindi naman siya palapatol. Sa kabilang banda si Elena ay maganda, Pilipinang-Pilipina ang mukha nito at mahabang kulot na buhok. Palagi itong nakasuot ng itim at mahabang kasuotan. Mayroon din siyang belo na tumatakip sa buhok nito sa likod. Hindi naman talaga siya nakakatakot tignan dahil ang aliwalas niyang dalaga.
Naiwan lamang talaga sa kanya ang ligasya ng yumao niyang mga magulang. Kaya pangit ang tingin sa kanya ng mga tao. Totoo at napatunayan na pinaghalo siyang mangkukulam at aswang. Ngunit wala siyang pakialam. Ang nakatatak lamang sa isip niya ay di hamak na mas mataas siya sa mga taong pinag-uusapan sa tuwing siya ay makikita. Isang gabi, habang naglalakad si Glenn at ang kanyang mga barkada, ay mayroon silang nasipat na matabang pusa. Napakalusog nitong tignan at nakahiga lamang sa tapat ng isang puno. Kaagad nila itong kinuha dahil sa sobrang amo nito at hindi sila nahirapan. Pare-pareho sila ng naiisip at balak nila itong gawing masarap na adobo na ipupulutan nila sa tuba. Pag-uwi nila ay walang awa nila itong pinupukpok sa ulo at binuhusan ng mainit na tubig ang katawan upang tanggalan ng balahibo. Ilang sandali lamang ay pinagtataga na nila ito para hiwain ng pera-peraso at isinalang na nila sa kawaling may nangangalik na mantika at malakas na ningas ng apoy sa ilalim. Masaya silang nagkukwentuhan habang hinahantay matapos ang kanilang niluluto, hanggang sa nakaramdam sila ng paglalakad patungo sa tahanan ni Glenn. At unti-unti pa ay tumambad sa kanila si Elena na nakasimangot. "May nakita ba kayong pusa? Mataba yun at mabait. Isa sa mga alaga ko?" Diretsyong tanong nito. "Wala eh. Ang dami mo kasing alaga, baka naglalayas na. Baka nagsasawa na sa inyo." Sagot ni Glenn. "Hindi ako nakikipagtawanan sa mga dukha at palamunin ng mga hayop. Siguraduhin niyong wala kayong alam dahil hindi na ako magtitimpi sa pagkakataong ito." Sambit ni Elena habang biglang tumalikod. Wala namang pakialam si Glenn dito. Masaya pa din nilang inubos ang adobong karne ng pusa at nakatulog na lamang sa kabusugan at kalasingan sa tuba. Kinabukasan, nagising si Glenn sa isang pagsusuka. Sobrang haba ng kanyang pagsuka na sa tansya niya ay 6 na minutong tuloy-tuloy na mayroong lumalabas sa kanya. At pagtingin niya sa kanyang suka ay nagulantang siya. Hindi siya nagkakamali sa kanyang nakita dahil malalaki at buo ang mga uod ng niyog doon at may mga lupa-lupa pa. Saksi ang kanyang ina na isa sa mga chismosa sa kanyang pagsuka. Kaya mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Ganoon na ganoon din ang nangyari sa kanyang mga kainuman. Ang hinala ng lahat sa una ay dahil ito sa ininom nilang tuba na talaga namang gawa sa bunga ng niyog ng buko. Pero ilan sa mga ito ay hindi naniniwala sa kwentong nagsuka nga sila ng buong uod. Sumama ang pagkaramdam nila pagkatapos nilang magsuka. Sobrang sama na maging ang kanilang balanse ay niwala. Kaya nararapat na lang sa kanila ay humiga na lang sa katre. Tumaas na din ang temperatura ng kanilang balat na tila inaapoy na sila ng lagnat. Mabilis lumipas ang oras at sumapit ang gabi. Nakahiga lamang sa katre si Glenn at nakatulala habang iniinda ang sama ng kanyang pagkaramdam. Nakatanglaw siya sa bintana na tanaw ang bilog na buwan. Ilang sandali ay nasipat niya ang isang malaking pusang itim na tumalon sa kanyang bintana. Pumasok ito sa loob at kitang-kita niyang pulang-pula ang mga mata nito habang papalapit sa kanya at kitang-kita dito ang pagngisi nito. Sobrang nanghihina si Glenn na maski pagsigaw ay hindi niya magawa. Lumapit ang pusa sa kanya at dinilaan ang kanyang tiyan at saka ito muling kumaripas ng takbo palabas. Sobrang namalipit si Glenn sa hindi malamang dahilan. Para bang tinudurog ang kanyang mga lamang loob sa sobrang sakit. Nagising naman ang kanyang ina at naawa sa kinalagyan niya at nagdesisyon silang magpatingin na sa doktor kinabukasan. Masakit man ang kanyang tiyan ay bumiyahe sila ng ilang oras para makapagpatingin. Libre naman iyon kaya wala naman silang problema. Ayon sa doktor ay impeksyon daw ang dahilan dahil mayroon daw itong nakain kakaiba
Walang gamot na binigay ang doktor sa kanila at ang tanging sinabi lang ay kapag nakapagbawa si Glenn ay ayos na. Kaya sa kanilang pag-uwi ay sinubukan ni Glenn, ngunit nagulantang sila muli. Nang muli, puro uod na maraming dugo ang lumalabas sa kanya. Hindi na mapakali ang buong baryo dahil 7 silang nakakaranas ng ganoon. Kaya ang ginagawa nila ay pinagsama-sama ang mga ito sa iisang kubo upang sabay-sabay na maobserbahan. Sa mga ilang gabing lumipas, pare-pareho ng sinasabi ang mga binata. Tuwing nagpapakita ang isang pusang itim ay lumalala ang sakit na kanilang nararamdaman na para silang sinusunog. Kaya doon na nasabi ng mga tao na si Elena ang may kinalaman sa mga nangyayari sa kanilang masama. Galit na sumugod ang mga kalalakihan sa kanilang baryo sa tahanan ni Elena na may dalang mga itak at kaagad naman silang hinarap ni Elena na walang takot sa kanila. Itigil mo na ang ginagawa mo sa mga binatang yan kung ayaw mong patayin namin lahat ng pusa mo. Sigaw ng isang lalaki. O sige, kada buhay na mawawala sa mga pusa ko ay kapalit ang buhay ng isang tao sa baryong ito. Wala akong pipiliin. Sisimulan ko sa sanggol at magtatapos sa mga matatanda. Huwag niyo kong sindakin, sagot na Elena. Aba, matapang ka talaga ha. Yung buhay ng pusa mo na kinain ng mga binatang iyon ay walang kwenta kumpara sa buhay nila. Tao sila at hayop yon. Muli pang sigaw ng lalaki. Matagal naman ng hayop ang tingin niyo sa akin, diba? Kaya bilang isang hayop, ayaw kong kakantihin ng mga tao ang mga kauri ko. Kung gusto mong tumigil ako, ayun lang kung may kabaong ng kinalalagyan ang mga binatang iyon. At kung yayabangan mo pa ako, isusunod kita, sigaw na Elena. Babae ka lang, madali ka lang patayin. Tandaan mo na maraming galit sa'yo. Madaming gustong mamatay ka dahil ang mga tulad mong masama at demonyo ay walang lugar sa mundong ito. Tugon ng lalaki. Kung ganoon pala ay, bakit hindi mo na ako patayin ngayon? Total mabilis lang akong mamatay. Halika, patayin mo na ako dahil isa lamang akong hamak na babaeng mahina at iyakin. Lumapit ka at idampi mo sa akin ang nakasukbit sa iyong itak dahil napakapangit namang tignan na ipananakot mo lamang iyan. Nakangising wika ni Elena. Napiko ng lalaki at binunot ang kanyang itak. Nagulangtan naman ang lahat nang makita nilang nababalot ng dugo ang itak sa hindi malamang dahilan. Nagtakbuhan silang lahat dahil sa takot at hindi rin na isakatuparan ang kanilang nais. Sa pagkakataong iyon ay si Elena pa din ang nagwawagi. Pero hindi siya masaya. Nais niyang kumanti dahil muli na namang dinistorbo ang katahimikan niya. Umabot tenga naman ang kanyang ngiti nang mabalita ang buntis ang asawa ng lalaking sumugod sa kanya. Dahilan para isipin niyang muling kumain ng sanggol. Gamit ang pusang itim niyang anyo, dinayo niya ang kubo ng lalaki. Nung sumapit ng gabi, walang kamalay-malay ang mga ito na inaswang na pala ang buntis. Dahil akala nila ay normal lamang ang mga pag-inta nitong siya ay nasasaktan. Akala nila'y sumisipa lang ang sanggol. Hindi nila alam na kaya galaw ito ng galaw dahil sa sakit na nararamdaman ito dahil unti-unti na itong inuubos na Elena. Mabilis na pumutok ang balita kinabukasan. Nanganak daw ng durog-durog na sanggol ang asawa ng lalaki. Walang ibang pinagbentangan ang lahat. Walang ibang pinagbentangan ng lahat kundi si Elena. Kaya noong mabalitaan ng pamilya ng babae na kasalanan ng lalaki kung bakit gumante si Elena sa kanila, ay pinatay nila ang lalaki. Dahil naniniwala ang pamilya ng babae na di hamak na may mas kasalanan ang lalaki sa nangyari. Nagsisimula na ang muling pagkakagulo sa baryo. Dumadalas na din ang pagpapakita na Elena sa mga tao tuwing gabi na nasa anyong itim na pusa.
Sa kabutihang palad naman ay natigil ang pagkain ng mga aso at pusa sa baryo. Pero hindi pa rin tapos sa paghasik ng lagim sa Elena. Hindi pa siya tapos sa pagganti. Gusto niya pang pahirapan bago patayin ang mga binata. Dahil ang pusang pinatay ng mga ito ay ang pusa na kasama na niya ng ilang taon. At anak na ang turing niya. Kaya wala siyang pakialam sa sakit na nararamdaman ng iba. Dahil mas masakit ang kanyang nararamdaman kumpara sa mga ito. Pinilit niyang lumagay sa tahimik, ngunit ginambala iyon ng mga taong gusto siyang pakialaman. Ang klase ng kulam na ginagawa ni Elena ay kakaiba at nasa mataas na antas na. Paunti-unti niyang pinapalambot ang mga lamang loob ng mga binata para unti-unti itong manghina at makakaramdam ng kakaibang sakit sa araw-araw. Hanggang sa magdesisyon siya kung kailan na niya ito tutuluyan. Isang payapang gabi, pinipilit ni Glenn ang makatulog ngunit hindi niya magawa. Ramdam niya sa sarili niyang ang oras niya ay malapit nang maubos. Hindi niya maiwasan ang maluha at makaramdam ng pagsisisi. Tama nga ang sinasabi ng mga tao sa kanila na hindi lang dapat nararamdaman ng isang taong mahalaga. Masyado silang kampante. Hindi nila namalayan na lumalagpas na pala sila sa limitasyon. At sa kanyang pagluhang muli, pumasok ang pusang itim sa bintana at tinitigan siya ng masama. Patayin mo na ako, Elena. Huwag mo na akong pahirapan pa. Pagod na pagod ako. Sigaw ni Glenn sa pusa. Tila imposible ngunit sumagot si Elena sa kanyang isipan. Nagsisisi ka na ba, Glenn? Pinatay ninyo ang ilan sa mga anak ko. Kulang na kulang ang buhay mo bilang kapalit. Huwag kang mag-alala dahil bukas ng hapon ay papatayin ko na kayo. Sampit nito. Kaya kulang ang buhay ni Glenn na pambayad sa mga pusa. Dahil isang pusa pa lang ay 9 na palang buhay. Di joke lang. Bakit hindi pa ngayon? Ang hirap na. Ang sakit-sakit na. Para akong niluluto araw-araw. Kahit kunting awa lang, Elena. Tugon ni Glenn. Mas masakit pa sa nararamdaman mo ngayon ang dadanasin mo bukas. Maghanda ka dahil kulang ang salitang triple sa nararamdaman mo ngayon sa pagtunaw ko sa atay mo. Bulong ni Elena at kaagad namang umalis ang pusa. Kinabukasan, umiiyak si Glenn na kwento sa kanyang ina at mga kasamahan na nakatakda na silang patayin ni Elena sa pagsapit ng hapon. Maski mga pamilya ng kanyang mga kasamahan ay halos lumuhod na at magmakaawa sa labas ng tahanan ni Elena. Ngunit bigo silang lahat na makakuha ng pansin mula dito. Tanging mga pusa lamang nito ang mga natagpuan sa labas na nakatitig sa kanila na parabang mga nakakaintindi. Kahit anong sigaw at iyak nila ay hindi umubra upang lumabas si Elena. Halos namaos at mahimatay na ang mga ito sa pag-iyak. Sa pagbabagkasakali na lalabas ang dalaga at pakikinggan sila. Ngunit para silang mga hangin na hindi nito pinapansin. Hanggang sa sila na lamang ang sumuko at nagdesisyon na umuwi na lamang. At bantayan ng mga binata na hirap na. Lumipas ang oras at pumatak na ang 12:00 ng tanghali. Sa mga pagkakataong iyon ay unti-unti nang namamaalam ang mga binata dahil sa kakaibang paghihingalo ng mga ito at sa pagsukan nila ng dugo na may kasama mga lamang loob. Isa-isa ay unti-unti na silang nagsimatayan at sa Glenn ang kahuli-huliang nalagutan ng hininga at nasaksihan kung paano kung gaano kabrutal na namatay ang kanyang mga barkada sa kanyang harapan. At naging aral sa baryong iyon na huwag nang muling kakain ng ipinagbabawal na mga karne at dapat na makinig sa babala ng pusang itim.